umaga mga kapatid, may mga kakausapin at papalayain ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Merong isang lalaki, ang napansin ng kanyang kaibigan na parang malalim ang kanyang iniisip. Kaya tinanong niya ito, "You look depressed. What are you thinking about?" Mukha kang depressed. Anong iniisip mo? Sumagot yung kaibigan niya ng mabilis, "My future. Ang aking kinabukasan o aking hinaharap." Nagtanong ulit siya, "What makes it look so hopeless?" Anong meron sa future? Anong nakaka-depress o nakakawala ng pag-asa sa future? Sumagot ulit yung kaibigan niya, "My past. Ang aking nakaraan. My past. Ang aking nakaraan." Ngayong umaga mga kapatid, ako'y mangangaral. Simpleng paksang ito na tungkol sa nakaraan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Bakit nakaraan? Because there are people that their past is dominating their lives. May mga tao na ang nakaraan nila ang nangingibabaw sa buhay nila ngayon. Sabi nga dyan, our past can dominate our lives. Pwedeng pangibabawan o diktahan ng nakaraan ng ating buhay, ang ating buhay ngayon sa kasalukuyan. Amen? Kaya kung meron mang mananampalataya sa loob ng silid na ito na nag-i-struggle sa nakaraan, ay tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan ka ng ating Panginoon. Amen? Ngayong umaga, mangangaral po ako, past is past. Past is past. Ang nakaraan ay nakaraan na. Amen? Basahin po natin ang ating main text, Exodus chapter 14, verses 21 to 28. Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasamang kanilang mga kabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy at nilito niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila upang mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, "Umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila." Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo yung kamay sa dagat upang bumalik ang tubig at matabunan ang mga Ehipsyo at ang karwahe nila at mga kabayo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nang sumisikat ng araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ng mga Ehipsyo, pero ipinahanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Faraon na humabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga kabayo at karwahe. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Panginoon Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Ikaw ang nakakaalam ng lahat sa aming buhay. Ikaw din ang nakakaalam ng aming mga nakaraan. Lord, tulungan mo, Diyos, ang bawat isa. Personal kang mangusap sa bawat puso ng iyong mga anak, Panginoon. Maalala nila ang pangangaral na ito. Tulungan mo kami, O Diyos, hallelujah, na makalaya, Panginoon, mula, Panginoon Diyos, sa masamang bakas o marka ng nakaraan. Hallelujah. Marami pong salamat sa iyong gagawin. Sa umagang ito, ito pong aming panalangin, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Past is past. Una po natin pag-usapan. We all have a past. Amen. We all have a past. Amen. Naalala ko, nung ako ay bata pa, mahilig kami manood ng TV. Nung ako ay grade 5, hindi ako nakaligtas, sinubaybayan din namin yung palabas na Meet Your Garden. Yung F4. Amen. Alam namin kung anong oras yun ay hapon.
Kami ay naglalaro ng text, pogs, tansan, holen, pero pagsapit ng alas 5 ng hapon, amen, titigil kami sa paglalaro, pupunta kami sa bahay ng kaibigan namin at doon kami manonood. Amen. Inaabangan namin bawat episode nung palabas na yon. Dahil pakiramdam ko, kamukha ako si Dowmings. Dami sugat. Wala naman. Ngayon, mga kapatid, sa pagsisimula ng pelikula, bago i-play yung palabas ngayong araw, ay padadaanan muna yung pinalabas kahapon. Sabi doon yung, ang nakaraan. Familiar ba kayo sa ganon? Actually, hindi lang naman sa palabas na yun, kundi sa maraming palabas pa. Amen. Binabalikan ng nakaraan kasi may nakaraang episode. So, ang punto ko dito mga kapatid, kung yung mga pelikula ay merong nakaraan, ang bawat tao ay meron ding nakaraan. Amen? Lahat ng tao na bubuhay at lahat ng tao na matay ay merong nakaraan. At ako'y naniniwala na lahat ng kaharap kong tao ngayong umaga ay merong nakaraan. Amen. Amen? Walang tao na walang nakaraan. Amen. We all have a past. Amen? Meron tayong nakaraan mga kapatid, dahil ang disenyo ng buhay at araw ay pasulong at paabante. Ngayon ay January 11, tama? Bukas ay ano? Bukas ay ano? Hindi January 10? Bukas ay January 12. Hindi January 10. Ibig sabihin, hindi pa baliktad o paurong. Pasulong ang takbo ng buhay at andar ng mga araw. At dahil pasulong, paabante ang buhay, at dahil lumilipas ang araw, meron tayong iniiwanan na nakaraan. Ngayon ay January 11, lumipas na ang January 10, ibig sabihin ang January 10 ay nakaraan na. Can you say amen? At sa ating nakaraan mga kapatid ay napakaraming nangyari. Kasi napakarami. Ang ibang nangyari ay masaya. Ang iba naman ay malungkot. Meron din namang nakakaiyak at meron din namang nakakatawa. Dahil yun ang buhay. Ang buhay ay punong-puno ng pangyayari at hindi natatapos na pangyayari. Ang buhay din ay parang gulong. May oras na ikaw ay nasa taas, pero may oras na ikaw ay napupunta sa... Ang buhay din ay parang pelikula. Merong episode ng nakaraan at merong episode ngayon at episode para bukas. Ngayon mga kapatid, balikan natin yung ating main text. Ito yung mga Israelita sa pangunguna ni Moses. Amen. Ang ating main text na binasa ngayong umaga mga kapatid, sa tingin ko, ang pinakakilalang istorya sa Old Testament o sa buong Bible. Kahit ata hindi pala simba, kahit ata hindi palabasan ng Bible, kahit ata hindi mananampalataya, ay alam ang tagpong ito. Ito yung paghahati ng dagat sa Red Sea. Amen. Doon sa dagat na pula. Pamilyar ba kayo? Amen. Madalas kasi ito pinapalabas tuwing Semana Santa. Amen. Kaya napapanood ng mga tao. So ang ating main text mga kapatid, ito yung kwento, bigyan ko po kayo ng background, tuluyan ng nakalabas ang mga Israelita sa Egypt. Pero na makalaya ng Israel, para bang natauhan bigla si Paraon sa kanyang ginawa na pagpayag na palayain ng Israel. Kaya ang ginawa niya ay pinatawag niya agad ang kanyang mga sundalo at hinabol nila ang mga Israelita para hulihin ulit at patayin. Amen? At sa kanilang paghabol ay halos maabutan nila ang mga Israelita. At yung lugar na halos maaabutan na ng mga Ehipsyong mga Israelita ay dito sa tagpong ito na ating binasa, sa dagat na pula o sa Red Sea. Amen? Exodus 14:9, ang mga Ehipsyong sumama sa paghabol ay ang mga hukbo ng hari, kasama ang lahat ng mga kabayo niyang sakay, ng mga kabayo at karwahe na abutan nila ng mga Israelita sa pinagkakampuhan nila sa tabing dagat na malapit sa Pihahirot sa harap ng Baal Zephon. Amen? So narito mga kapatid, ganito yung eksena. Ang nasa harapan ng mga Israelita ay yung dagat na pula. At ang nasa likuran nila ay yung mga Ehipsyo na hinahabol sila. Amen? Pag sinabing likuran, amen, ibig sabihin nun, yun ay simbolo ng nakaraan. Tama ba? Diba? Dagat na pula, pag lingon na sa likuran, hinahabol sila ng mga Ehipsyo.
Amen? Nakaraan. Sabi ko nga mga kapatid, lahat ng tao ay merong nakaraan. At itong mga Israelita ay mga tao. Kaya meron silang nakaraan. At ang mga Ehipto at ang mga Ehipsyo ang nakaraan ng mga Israelita. Kaya paglingon ng mga Israelita sa likuran at nakita ang mga Ehipsyo, nanumbalik sa kanilang alaala ang nakaraan. Paglingon nila, pagtingin nila sa mga Ehipsyo, nanumbalik lahat sa kanilang alaala ang nakaraan. Nag-flashback lahat ng nangyari, lahat ng pinagdaanan nila sa Egypt, sa kamay ng mga Ehipsyo, sa loob ng 400 taon. 400 years. Amen? Ito ang katotohanan ngayong umaga mga kapatid. Listen, merong tao o mga tao o lugar o mga lugar na kapag nakita mo ang tao na yon at kapag napunta ka sa lugar na yon ay tila ba dinadala ka sa nakaraan. Tama ba? Naaalala mo ang nakaraan. Nagpa-flashback ang nakaraan. Paglingon ng mga Israelita, parang dinala sila bigla sa kanilang nakaraan. Amen. Meron bang tao na nakakasalubong mo na kapag nakikita mo siya, napapalingon ka sa nakaraan? Oo. Meron bang lugar na kapag napunta ka doon, biglang nagpa-flashback ang nakaraan? Ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, amen? Ang tanong ko sa iyo, anong nararamdaman mo? Anong nararamdaman mo kapag naaalala mo ang nakaraan? Amen? Papasok lahat yun. Amen? Ito ang pangalawa natin pag-usapan. Oo, second point ito. No? Praise God. 11 o'clock, tapos na tayo. Pangalawa, pag-usapan natin, marks of the past. We all have a past. Pangalawa, marks of the past. Ang mga bakas o ang mga marka ng nakaraan sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, ang nakaraan ay nag-iiwan ng bakas o marka sa ating buhay. Can you say amen? Amen. Amen. Unang marka na iniiwan ng nakaraan ay takot. Fear. Amen. Exodus 14:10 sa ating main text pa rin. Nang papalapit ng Paraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita at paglingon nila, yung mga Ehipsyo. Tingnan yung sunod na sinabi, kaya lubas silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Amen. Bakit natakot ang mga Israelita nang makita nila ang mga Ehipsyo? Dahil hindi maganda ang naging karanasan nila sa mga kamay ng mga Ehipsyo. Malulupit, mararahas, masasama ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Kaya nang makita nila ang mga Ehipsyo, ako, narito na naman ang mga Ehipsyo. Amen? Papahirapan na naman tayo, sasaktan na naman tayo, bubugbugin na naman tayo, at parang papatayin na naman tayo. Amen? At ngayon, nandito na naman sila. Yun na naman ang gagawin nila sa atin. So, natakot sila. Amen? Alam niyo mga kapatid, may mga tao na kapag nakita nila ang tao sa kanilang nakaraan, ang lugar sa kanilang nakaraan, ay takot ang hatid dito sa kanilang buhay. Bakit? Dahil pwedeng yung tao na yun ay inabuso siya. Dahil pwedeng yung tao na yun ay pinagmalupitan siya. Dahil pwedeng yung tao na yun ay pinaltrato siya. Nakakapanood ba kayo ng mga ganong kwento? Kapag parang nanginginig pag nakikita yung tao. O parang bang hindi siya. Amen? Takot, mga kapatid. Ikalawang marka, galit. Anger. Si Moses ang leader sa oras na ito ng Israel. At sigurado mga kapatid, si Moses meron ding nakaraan sa Egypt. Kaya pagtingin din niya sa likuran, nakita ang mga Ehipsyo, boom! Anong balik din sa kanyang nakaraan. At ang isang hindi magandang pangyayari sa nakaraan ni Moses ay mababasa natin sa Exodus chapter 2. Basahin natin mga kapatid, Exodus chapter 2, verses 11 to 12. Isang araw, nang binata na si Moises, pumunta siya sa mga kadugo niya, mga Israelita, at nakita niya kung paano sila pinapahirapan. Nakita niya ang isang Ehipsyo na hinahagupit ang isang Hebreo na kadugo niya. Verse 12, lumingali nga si Moises sa paligid kung may nakatingin.
At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinao ng bangkay sa buhangin. Si Moses ay pumatay sa Egypt. Dahil nakita niya ang kanyang kababayan na Israelita hinahagupit. Amen? At ang bumalot sa kanyang puso ay galit. At dahil siya ay galit, siya ay pumatay. Amen po ba? Idagdag nyo sa mga nagdo-notes ngayong umaga. Walang tao na masaya siya, tapos papatay siya. Tama ba? Ang saya ko ngayon. Ang ganda ng araw ko. Magpapatay na. Walang ganon mga kapatid. Pakinggan mo ito. Ang nakakapatay ay yung may galit. Ulitin ko. Ang nakakapatay ay yung may galit. Kaya ngayong umaga, sinong galit ngayong umaga? May altar call tayo mamaya. Isuko mo sa Panginoon. Bago mahuli ang lahat. Amen po ba? Meron pang tagpo sa Exodus na pwedeng ikinagalit din ni Moses. At isa yon sa nagtulak para patayin. Di ba? Itong Egyptian na ito, Exodus chapter 1, verses 15 to 16, tapos 22. Pagkatapos, sinabi ng hari ng Ehipto sa mga Hebreyong kumadrona na sina Shifra at Puwa, kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreo, patayin ninyo kung lalaki ang anak. Pero kung babae, huwag nyo nang patayin. Verse 22, nang bandang huli, nag-utos ang Paraon sa lahat ng kanyang mamamayan, itapon ninyo sa ilog Nilo. Yung ilog Nilo mga kapatid, ito'y tahanan ng mga buhaya. Mga buhaya. Amen? Itapon ninyo sa ilog Nilo ang lahat ng bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita. Ngunit pabayaan ninyo mabuhay ang mga batang babae. Ito yung panimula ng Exodus mga kapatid, Exodus chapter 1. Paglipas ng maraming taon, pagkamatay nila Jacob, Joseph, merong bagong paraon na naging hari sa Egypt na hindi kilala. Sila Joseph, hindi kilala ang mga Israelita. So natakot itong bagong paraon dahil dumadami ang Israel at baka mamaya pagtaksilan sila ng Israel at agawin ang bansang Egypt sa kanila, kaya inunahan niya na ang Israel. Ang ginawa niya mga kapatid, yung binasa natin, pinag-utos niya na patayin lahat ng ipapanganak na lalaki. At maaari nung lumaki na si Moses, pwedeng nabalitaan niya yun, pinagpapatay ang lahi nila, tapos mga sanggol pa at mga walang buang. Kaya nang makita ni Moses mga kapatid, na hinahagupit ang kababayan niya, ito na naman, lagi na lang kayong nananakit, papatay na naman kayo. Kaya nagalit si Moses, pinatay niya yung Ehipsyo. Amen? Kaya doon mga kapatid, sa tabi ng dagat na pula, balik tayo sa ating main text, pwedeng galit ang nararamdaman ni Moses at ng mga Israelita nang makita nila ang mga Ehipsyo sa likuran nila. Pinaghalong takot at galit. Amen? Galit dahil hindi sa makataong pagtrato. Galit dahil sa pagmamalupit. Galit dahil sa kasamaan. Amen? Siguro, habang nakatingin sila doon sa mga Ehipsyo, amen? Siguro, pwedeng naka-close fist yung kanilang kamay, di ba? Ito yung mga taong walang awang pinahirapan kami doon sa Egypt. Di ba, mga kapatid? Habang tinitignan nila yung mga Ehipsyo papalapit sa kanila, at ito rin marahil ang nararamdaman mo kapag naalala mo ang nakaraan. Amen. Somebody now, can you say amen? Amen. Galit. Siya yung nanloko sa akin. Sabi niya, mahal niya ako. Sabi niya, ako lang. Sabi niya, hindi niya ako ipagpapalit. Sabi niya, bubuo kami ng pamilya. Sabi niya, magpapakasal kami. Pero manloloko! Pwede na po ba ako mag-artista? Sumisilakbo ang galit sa damdamin kapag naaalala ang nakaraan. Huwag naman, kaya po may pangangalan. Kaya totoo talaga, sakto, di ba yung preaching? Maraming palalayain ng Panginoon ngayong umaga. Galit. Walang kwenta. Walang modo.
Diyan pa po ba kayo? Halos yung tao na yun, ayaw mo talagang makasalubong. Dahil kapag nakakasalubong mo siya, sirang-sira ang araw mo. Amen. Yung mga kamay mo, di ba, parang gumagano. Amen. Takot, galit. Pangatlo, mga kapatid, yung guilt. Yung sa Tagalog ay yung pagkakasala o kabigatan. Exodus chapter 2 verse 12. Lumingali nga si Moises sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Si Moses ay pumatay. Sino naniniwala na kasalanan ang pumatay ng tao? Sino naniniwala na mali ang pumatay ng tao? Kaya pagtapos patayin ni Moses ang isang Ehipsyo, ibinaon niya ang bangkay sa buhangin. Bakit niya ginawa yun, mga kapatid? Dahil alam ni Moses na mali ang ginawa niya. Kung tamang ginawa mo, hindi mo itatago. Amen po ba? Pero alam mo na kapag mali ang ginawa mo, ayaw mo na may makaalam na iba. Can you say amen? Ibinaon niya yung bangkay sa lupa. Amen? Para walang makaalam sa ginawa niya. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, amen? Ito lang ito. Ito lang yung ikatlo, yung guilt. Hindi ko eksaktong alam at hindi ko nais mag-guilt trip ngayong umaga. Pero baka meron sa inyo na kapag naaalala mong nakaraan, ang nararamdaman mo ay guilt o nagiging guilty ka. Dahil alam mo na ang ginawa mo ng oras na yon sa nakaraan ay kasalanan sa Diyos. At pilit mo yung ibinabaon hanggang ngayon para walang makaalam. Andiyan pa po ba kayo? Kita ko inyong mga itsura. Lalo sa inyong isipan ang nakaraan. Pag naalala mo yun, parang, ay. Amen po ba? Nagigilty ka. Kasi alam mo, mali yun. At hanggang ngayon, wala kang sinasabihan. Kahit pamilya mo, ikaw lang ang nakakaalala. O kung meron mang iba, dalawa kayo, tatlo kayo, na nakakaalam. Amen po ba? Amen. Fear, anger, guilt, ikaapat na marka na iniiwan na nakaraan, shame, kahihiyan. Kahihiyan dahil sa kahinaan, kahihiyan dahil sa kabiguan, kahihiyan dahil sa kabagsakan. Si Moses ulit, ituloy natin ang pagbasa. Exodus chapter 2 verses 13 to 14, kinabukasan. So, ibinauna ni Moses yung bangkay. Sa buhangin na pinatay niya. Kinabukasan daw ito. Bumalik siya at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreo? Verse 14, sumagot ang lalaki, sino ang nagtalaga sa iyong maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon? Natakot si Moises at sinabi sa kanyang sarili, may nakakaalam pala ng ginawa ko. Akala ni Moses, nakatakas na siya. Akala ni Moses, walang nakakita sa ginawa niyang pagpatay, pero meron pala. Nag-aaway yung dalawa niyang kababayan, tapos sinubukan niyang awatin. Pero sabi ng isa niyang kababayan, sinong naglagay sa'yo para maging leader o maging judge namin? Sino ka? Amen? Papatayin mo rin ba ako? Tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon? Ano yung kahapon? Nakaraan. Amen po ba? Nagulat si Moses. Nakakita pala sa ginawa ko. Amen? At itong tagpong ito, mga kapatid, I believe, ang nangingibabaw sa kanya ay kahihiyan. May nakaalam pala, may nakakita pala, may nakarinig pala. Dahil sabi sa verse 15, mga kapatid, verse 15, nang malaman ng Paraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin, pero tumakas si Moises papuntang Midian para doon manirahan. Tumakas si Moises dahil sa takot at hiya. Amen.
Ngayong umaga mga kapatid, meron ka bang ginawa noon na kapag naaalala mo ngayon ay hiyang-hiya ka? Meron ka bang sinabi noon na kapag naalala mo ngayon ay hiyang-hiya ka? Amen? Nakakahiya dahil pwedeng nabigo ka. Nanligaw ako sa babaeng yun. Bumisita ako sa bahay nila. Dinalhan ko siya ng chocolate. Hinaranahan ko pa siya. Pero busted. Amen? Nakakahiya dahil sa kabagsakan. May mga matatalinong estudyante na noong nag-take, halimbawa ng bar exam o board exam, ay hindi pumasa. Sakto, itong nakaraan lang ay kakatapos lang ng bar exam sa law, sa mga mag-a-attorney. May mga pumasa, hindi pumasa. Amen? At syempre, isa sa pakiramdam, isa sa mga pangunahing pakiramdam ng mga hindi nakakapasa ay hiya. Amen? Ito pa isa, nakakahiya dahil sa kapabayaan o hindi inaasahang pangyayari. Narinig ko lang ito, hindi ito galing sa akin. Amen? Hindi na baling hindi ka mag-top 1 sa classroom. Huwag ka lang tatae sa classroom. Ulitin ko, hindi ito galing sa akin. Kasi daw yung nag-top 1, nakakalimutan. Pero yung nag-poop, hindi nakakalimutan. Alam nyo mga kapatid, alam nyo, totoo yun. Totoo yun. Paano mo nasabi, Pastor? Si Ruth, anak namin, siya ay kinder ngayon. May nag-poop sa classroom nila. Alam nyo, hindi niya makalimutan. Lagi niya kinukwento sa amin ni Ramin. Mami, si ano, nag-poop sa ano, sa room. Pinabukasan kay may ilang araw, Mami, si ano, yung gano'n, nag-poop sa room. Ulit-ulit. Sabi ko, lokong bata ito ha. Sabi ko, mana ka sa tatay mo. Sabi ko, nahimik ka. Sabi ko, wag mo na ikakwento yan. Sabi ko, kalimutan mo na yun. Kaya di ba minsan mga kapatid, totoo ito, di ba? Yung mga, minsan kapag nag-batch reunion yung school, di ba? Minsan hindi maiwasan, di ba? Ay, di ba? Siya yung nag-poop. Nung grade na tayo. Totoo, di ba? Yung gano'n, di ba? Minsan, di ba? Yung nakaraan, nagdadala sa atin ng kahihiyan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya mga kapatid, amen, magdala ng diaper. Ikalimang marka mga kapatid, regret. Fear, anger, guilt, shame, regret. Anong tagal ng regret? Panghihinayang. Nang malaman ni Moses na may nakakita sa ginawa niya, at nalaman na rin ng Faraon, siya ay tumakas, papalayo sa Egypt. Amen? At napunta siya sa lugar na ang tawag ay Midian. Exodus 2:15, nang malaman ng Faraon ang ginawa ni Moises, tinangkay niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para doon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ang gusto ko pong bigyan ng pansin dito ay yung naupo siya sa gilid ng balon. Amen. Pwedeng habang siya nakaupo doon sa balon, nagpapahinga sa kanyang pagtakas, ay naglalaro sa isip niya ang ginawa niya sa Ehipto. Para bang pagkatapos ng mahabang paglalakbay, tumakas siya, umupo muna siya doon sa balon, nagpapahinga. Bakit ko ba kasi ginawa yun? Bakit ba ako pumatay? Dapat patuloy ako sa lugar na ito. Wala akong makilala dito. Ang ganda ng kalagayan ko doon sa Ehipto. Amen. Si Moses, kapag pinag-aralan yung kanyang unang buhay sa Egypt, siya ay tinawag na parang Prince of Egypt. Amen. Nakatira doon sa palasyo kung saan nakatira ang Paraon. So dito mga kapatid, sa tagpong ito, pwedeng nanghihinayang siya sa nangyari. Sa nakaraan. Kahapon. Amen po ba? Amen. Meron ba sa inyo na nakakaramdam ka rin ng panghihinayang? Dahil sa iyong mga ginawa at sinabi noong nakaraan. Dapat hindi ko na lang ginawa. Dapat hindi ko na lang tinuloy. Dapat hindi ko na lang sinabi. O pwede rin nakakaramdam ka ng panghinayang dahil sa hindi mo ginawa at hindi mo sinabi sa nakaraan. Sana pala ginawa ko. Sana pala tinuloy ko na. Eh di sana piloto na ako ngayon.
Saan engineer na ako ngayon? Saan na basketball player na ako ngayon? Di ba? Maraming sana. Anong tawag doon? Panghihinayang. May mga taong regret nila ang nakaraan. May mga taong regret ang nararamdaman nila kapag naalala nila ang nakaraan. Amen po ba? Ika-anim na marka, mga kapatid, ng nakaraan. Siyempre, hindi mawawala sa lahat, ito yung panguli, yung pain. Yung sakit, o ikaw ay nasaktan. Amen? At isa pa sa pangyayari sa buhay ni Moises, dahil nga pinag-utos ni Paraon na patayin ang mga sanggol na lalaki. Alam niyo mga kapatid, yung oras na yun, binasa natin kanina, yun yung oras na sanggol pa lang si Moses. Kaya ang nangyari, tinago siya ng kanyang nanay, nilagay sa basket, pinaanod sa ilog, hanggang makarating sa tirahan ng Paraon. Sakto naman, na nandoon ang prinsesa, naliligo ata sila kasama yung kanyang mga tauhan, yung anak ng Paraon. Nakita niya yung basket, at kinuha yung basket, at itinuring niyang anak si Moses. Exodus 2, verses 3 hanggang 6, tapos 10, ngunit nang hindi na niya maitagong sanggol, kasi nga pinagpapapatay yung mga bata noon, kumuha siya ng basket, nagawa sa halamang papyrus, at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol upang tingnan kung anong mangyayari rito. Ngayon, lumusong ang anak na babae ng Paraon sa ilog Nilo upang maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utusang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampanga. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita umiyak na sanggol si Moses. Kaya naawa siya rito, sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreo. Verse 10, nang lumaki ng sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. Amen? So narito mga kapatid, napunta si Moses sa bahay ng Paraon, kinupkup siya ng prinsesa. Habang lumalaki si Moses, ang nakilala niyang nanay ay yung prinsesa. Habang lumalaki si Moses, ang alam niya, isa siyang Ehipsyo. Pero dumating ang araw na nalaman niya ang katotohanan, Moses, hindi ka isang Ehipsyo, ikaw ay isang Israelita. Nang marinig yun ni Moses, nang malaman yun ni Moses, maaaring nasaktan siya. Amen? Nangyayari din yun mga kapatid sa maraming anak na malalaman nila, hindi pala sila tunay na anak. Ang karaniwang reaksyon ay hindi makapaniwala. Di ba yung mga ganon? Sorry, hindi kami ang tunay na magulang mo. Di ba yung sinabihan, di ba? Iiyak, di ba pwede ang pangunahing reaksyon, iiyak, maglalayas dahil nasaktan. Amen? Alam niyo, ewan ko lang hindi ako sure. Wala pa ako nabalitaan na naglulundag sa tuwa nang malaman niya hindi siya tunay na anak. Hindi ako tunay na anak. Hindi ako sigurado mga kapatid, baka may kakilala kayo. Kasi nga, di ba, ang tagal ng pinagsamahan niyo. Pwede gano'n. Naging malapit sa isa't isa, tanggap ang isa't isa, komportable sa isa't isa. Buong buhay mo, ang alam mo, mag-ama kayo. Buong buhay mo, ang alam mo, mag-ina kayo. Buong buhay mo, ang alam mo, magkapatid kayo. Tapos malalaman mo, hindi pala kayo magkadugo. Sakit, di ba? Amen? Kaya ngayong umaga, sigurado ba kayo na magnanay kayo? Gumagawa ng issue. Tumingin ang bigan. Amen? Kaya pala, baka may tinatago sa akin. Kaya pala hindi ko kamukha ito. Biro lang po mga kapatid, baka mamaya pag-awayin nyo mag-asawa. Sabi ka ng totoo. Bakit hindi ko kamukha yung pangat natin? Meron pa nga, di ba mga kapatid, yung matagal ng magkasintahan, tapos nung magpo-propose ng lalaki, may pa-surprise pa, may sayaw, may bulaklak, may teddy bear, tapos may mahabang papel na nakalagay, "Will you marry me?" Kaya lang, sagot ng babae, "No." Tapos bigla nag-walk out. Ouch! May mga ganon, di ba mga kapatid?
kapatid, bago ako mag-propose kay Rolene, sinigurado ko talagang oo siya. At hindi lang yun mga kapatid, kundi pati yung mga binitawang salita na hindi maganda tungkol sa atin sa nakaraan ay nakakasakit din. Nagmamarka ang bakas ng masasakit na salita sa ating puso. Amen po ba? Maraming meron dito, merong tao na ginawan ka, sinabihan ka, amen, ng hindi mabuti, hindi maganda, at yun ay nag-iwan ng marka ng kasakitan sa iyong puso hanggang ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. So narito mga kapatid, may mga ginawa si Moses. Sa lahat ng ginawa at sinabi ng mga Ehipsyo kay Moses at sa mga Israelita, at marami sa nangyari sa Ehipto, siguradong nasaktan sina Moses at ang mga Israelita. So balik tayo doon sa dagat na pula. Habang nakatingin sila Moses sa likuran, amen, yung mga Israelita, papalapit ang mga Ehipsyo, nagpa-flashback ang lahat. Yung kasamaan ng Paraon at mga Ehipsyo, amen, pinatay ang mga sanggol na lalaki, pinahirapan sila, binugbog sila, minaltrato sila, ibinigay si Moses sa ibang magulang, pumatay si Moses at parang hindi siya tanggap ng mga kababayan niya. So papasok dito mga kapatid, yung 6 na marka ng nakaraan: takot, galit, kabigatan, kahihiyan, panghihinayang, at yung sakit. Amen? Yung pain. Amen? Alam niyo mga kapatid, normal lang makaramdam ng takot, galit, kabigatan, kahihiyan, panghinayang, at yung pain, yung sakit. Kaya lang ang tanong ay anong magiging tugon o reaksyon mo pagtapos mong maramdaman ang 6 o isa sa 6 na yon? Amen? Hindi masama ang nakaraan. Amen? Because the past is part of our lives. Kahit anong gawin mo, amen, nandiyan ang nakaraan. Sino sa inyo may nakaraan? Amen. Lahat tayo. So, totoo mga kapatid, ang nakaraan ay bahagi o parte ng ating buhay. Kaya ibig sabihin, hindi masama ang nakaraan. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, hindi masama ang nakaraan. Alam niyo kung anong masama? Alam niyo kung anong masama? Ang masama ay yung nananatili ka sa nakaraan. Amen. Meron ba ngayong umaga na nananatili ka sa nakaraan? Amen? May mga taong response nila sa nakaraan ay manatili sa nakaraan dahil ang mga marka ng nakaraan ay merong lasting impact na umaabot hanggang sa kasalukuyan. Psalm 32 verse 4, sa araw at gabi, ako iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Araw at gabi, pinapahirapan ng takot. Araw at gabi, pinapahirapan ng galit. Araw at gabi, pinapahirapan ng kabigatan. Araw at gabi, pinapahirapan ng kahiyan. Araw at gabi, pinapahirapan ng panghihinayang. Araw at gabi, pinapahirapan ng sakit. Bakit? Dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Hindi makatulog. Pag naiisip, ito na naman, yung nangyari sa nakaraan, sa nangyari sa akin, sa amin, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral. Amen? Naalala ko yung kaibigan naming babae noon. Siya ay ex-girlfriend ng kababata ko sa Mandaluyong. Amen? Siya pala ay nabuntis nung kababata ko, mga kapatid. Pero minor de edad pa lang kasi sila noon. Amen? So ang nangyari, pinalaglag yung bata. At kwento nung babae, listen, pagtapos niyang gawin yun, kilala ko yung babae na yun, pero syempre, hindi na kami nagkikita, dito ako sa Pateros eh. Hindi na siya makatulog, walang kapayapaan, at lagi niyang naiisip yung ginawa niya. Sa tuwing siya ay nakakakita ng baby, napapaiyak siya. Kapag mag-isa siya sa kwarto, nakakarinig siya ng pag-iyak ng sanggol. Siya ay minumulto ng kanyang nakaraan. May lasting impact ang nakaraan kapag hindi mo na-deal ng maayos. Na hanggang ngayon, ikaw ay parang hinahabol, minumulto ng iyong nakaraan. Dito papasok yung introduction kanina, our past can dominate our lives today. Pinangingibabawan ng ating nakaraan, ng ating buhay ngayon. Amen? Pakinggan mo ito mga kapatid. Listen, kaya maraming tao ang struggle sa buhay nila ngayon, hindi makagawa ng wastong pagpapasya ngayon
dahil sa nakaraan. Dahil laging nakatingin sa nakaraan, dahil nabubuhay pa rin sa nakaraan, dahil na-trap sila sa nakaraan, dahil na-stuck sila sa nakaraan, dahil nagpakulong sila sa nakaraan. Apektado yung mga decision ngayon kapag na-stuck, na-trap, nagpakulong ka sa iyong nakaraan. Can you say amen? Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, kung gano'n ang nangyayari sa iyo, kung gano'n ang nararanasan mo, laging nagpaparamdam ang nakaraan, lagi mong iniisip ang nakaraan, laging nag-iingay ang nakaraan, hindi yan makakabuti sa iyo. At hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Amen? Pero huwag kang mag-alala mga kapatid, sapagkat ngayong umaga, meron akong dalang magandang balita para sa inyo. Nais tayong tulungan ng Diyos. At gusto kong sabihin sa iyo, kapatid ko sa Panginoon, na pwede nating patahimikin ang nakaraan. Pwede kang makalaya mula sa nakaraan. Amen? Diyan sa iyong fear, anger, guilt, shame, regret, at pain, mga kapatid, nais kang palayain ng Panginoon ngayong umaga. Pangatlo, pag-usapan natin, silencing the past. Silencing the past. Pagpapatahimik sa nakaraan. Sino dito na hindi magandang yung nakaraan at gusto mong patahimikin ang iyong nakaraan? Tutulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Kaya tayo natatakot, kaya tayo nagagalit, nabibigatan, nahihiya, nangihinayang, nasasaktan. Amen. Dahil sa maraming pagkakataon, ang ingay ng nakaraan. Alam niyo yun, ang ingay! Ito na naman! Naaalala ko na naman ang kahapon. Naaalala ko na naman yung 2020, 2021. Naaalala ko na naman yung 2005. Ang ingay! Patahimikin natin ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Anong gagawin, Pastor? Una, ask for God's help. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen? Bakit hihingi tayo ng tulong sa Diyos? Dahil siyang totoong makakatulong sa atin. Siyang totoong makakatulong sa iyo. Amen? Dapat kilala mo kung sino talaga ang Diyos. Kilala mo ba kung sino ang Diyos na pinapangaral ko ngayong umaga na sinasabi ng aklat na ito? Amen? Kung hindi pa, ipapakilala ko siya sa iyo. Una, amen, siya ay Diyos na nagpapalaya. Ano ulit ang Egypt para sa Israel? Ang Egypt ang nakaraan ng Israel. Sa ating main text, mga kapatid, sila ay binihag, inalipin sa loob ng 400 taon. Amen? Pero dito sa ating main text, ang Israel ay papunta na sa dagat na pula at hinahabol ng mga Egyptyo. Anong ibig sabihin nun? Wala na ang mga Israelita sa Egypt. Wala na ang mga Israelita sa Egypt na kanilang nakaraan. Na inalipin, binugbog, minatrato, pinahirapan sila. Amen? Papunta na sila. Amen, doon sa Red Sea, sa lupang pangako. Amen. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Nakalabas na sila, nakalaya na sila. Paano sila nakalaya sa Egypt? Tinulungan sila ng ating Diyos na buhay. Amen. Ganon din ang kayang gawin ng Diyos sa bawat isa. Palayain ka sa iyong Ehipto. Palayain ka sa iyong nakaraan. Sabi ng Panginoon, amen, tumulong siya. Okay, sige. Amen. Alam ko yung nakaraan. Labas na kayo. Pinapalaya ko na kayo. Marami sa inyo ngayon, nabubuhay pa rin sa iyong Ehipto. Sa iyong nakaraan. Sabi ng Panginoon, lumabas na kayo. Pinapalaya kayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ikalawa mga kapatid, kung di mo pa kilala ang Diyos, siya ay Diyos na tinatanggap ang lahat ng tao. Kung lalapit sa Diyos, amen, ng buong puso. Si Moses ay pumatay. Mamamatay tao. Ang Israel pinagmalupitan at inabuso. Pero mababasa natin sa ating main text, sila ay nasa tabi na ng dagat na pula. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Tinanggap sila ng Panginoon. Kung hindi tinanggap ng Panginoon si Moses at ang mga Israelita, sana hinayaan na lang ng Panginoon na, amen, na mamatay sila sa Egypt. Bakit ko kayo palalayain? Bakit kayo pakakawalaan? Hindi ba Moses? Amen? Mamamatay tao ka? Amen? Duwag, tumatakas? Amen? Talunan, walang kwenta? Pero mga kapatid, makikita natin sa tagpong ito, hindi tinignan ng Panginoon ang kanilang nakaraan. Hindi yung sinabi ng Diyos kay Moses, oy, halika dito, mamamatay tao. Di ba pumatay ka? Amen? Ang Panginoon, nang makita niya si Moses, hindi niya
hinalungkat ng Panginoon ang nakaraan ni Moses. Ang inutos agad ni Moses, Moses, tara sa Egypt, ikaw ang gagamitin ko, palalayain mo sila. Amen? Tinanggap ng Diyos kung sino si Moses at ang mga Israelita. Mga kapatid, yun din ang mensahe pinaparating ng Panginoon sa iyo ngayong umaga. Ano man ang iyong nakaraan, gaano man kalaki ang kasalanan ng iyong nagawa sa nakaraan, gaano man kapangit at kasama ang iyong nakaraan, tanggap ka ng Diyos. Tanggap ka ng Diyos. Di kaya halo ka kayo, ito yung wala pa ito, makasalanan, ito yung magnanakaw, sugero. Alam mo bakit tanggap ka ng Diyos? Dahil mahal ka ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, kapag seryoso at mapagpakumbabang humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos, gaano man karami at kasama ang iyong mga ginawang kasalanan noon. 1 John 1:9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, kailangan mo lang maging tapat sa Diyos. Matapat siyang magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Amen? Panginoon, lalo na yung guilt, di ba? Yung guilt. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng mga kasalanan ginawa ko noon na nagpapahirap sa akin hanggang ngayon. Humihingi ako ng tawad. Patawarin mo po ako at palayain mo po ako sa aking nakaraan. Mamaya sa altar call, pwede mong gawin yun. Patatawarin ka ng Panginoon, palalayain ka ng Panginoon. Lalabas ka sa lugar na ito. Amen? Maluwag na yung ang iyong kalooban, may kapayapaan na sa iyong isipan. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, nagpapatawad ng Diyos. Tanggapin mo yung pagpapatawad ng Diyos. Minsan kasi yung ganun di ba? Yung hindi siya makawala, yung lagi sisisa, ginawa ko, ginawa ko. Ako dapat magdusa. Nagpapatawad ang Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Amen po ba? Ikatlo, mga kapatid, kung di mo pa kilala ang Diyos, siya ang Diyos na nagbibigay ng bagong simula. Siya ang Diyos na nagbibigay ng bagong simula. Pinalaya ng Diyos sa mga Israelita sa Egypt. Alam niyo kung bakit? Dahil nais ng Diyos na bigyan sila ng bagong simula. Yun din ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Yun din ang gustong gawin ng Diyos sa iyo. Amen? Mga kapatid, hallelujah, may nakalagay dyan, no matter how difficult the past was, no matter how bad the past was, no matter how embarrassing the past is, no matter how painful the past was, you can always begin again. Start again with God. Kahit gaano man kahirap ang iyong nakaraan, gaano man kasama ang iyong nakaraan, gaano man nakakahiya ang iyong nakaraan, gaano man kasakit ang iyong nakaraan, kapatid ko sa Panginoon, pwede kang magsimula ulit. At ang dapat mong gawin, magsimula ka kasama ng Diyos. Amen? Isaiah 43 verses 18 hanggang 19. Ngunit huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan. Sabi ng Bible, bakit? Dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Amen? Huwag na daw ninyong iisipin pa ang nakaraan. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Hindi sinabi ng talata na ito na buburahin ang nakaraan. Ang sinabi ng Diyos ay gagawa ang Diyos ng bagong buhay, ng bagong bagay sa ating buhay. Bagong bagay sa buhay mo. Amen? Pero mga kapatid, pakinggan mo ito. Yes, gagawa ang Diyos ng bagong bagay sa buhay mo. Pero hindi mo makikita yung gagawin ng Diyos na bagong bagay sa buhay mo kung palagi kang nakatingin sa iyong nakaraan. Kasi may ginagawa ang Diyos sa dito na bagong bagay, pero yung mukha nakatingin pa rin sa nakaraan. Paano mo makikita yung bagong bagay na ginagawa ng Diyos? Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo nang iisipin pang nakaraan. Na nandito ako, ang Diyos, gagawa ko ng bagong bagay sa buhay ninyo. Amen? Amen? Mga kapatid, pwede kang magsimula ulit. Pwede kang magsimula ulit. Amen. Pwede kang magsimula ulit. Amen. Hindi dahil malinis ng nakaraan, kundi dahil may Diyos na kayang gumawa ng bago sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Hindi hihintayin ng Diyos na, hindi, ayusin mo muna yung nakaraan bago ka lumapit sa akin, no. Sabi ng Panginoon, kahit pangit ang yung nakaraan, amen, kaya kong ayusin ang buhay mo ngayon at bigyan ka ng bagong bagay, amen, para sa hinaharap. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong umaga mga kapatid, lagi mo tatandaan, hindi ka iniwan. Okay. Hindi ka huli. At hindi pa tapos ang kwento mo. Laging merong bago sa ating Panginoon. Laging merong bago sa ating Panginoon. Amen. Ikalawa mga kapatid, na dapat gawin para mapatahimik ang nakaraan. Amen. Move on. Move on. Ask God for help. Pangalawa, move on. Sa Tagalog, bro, sis, umusad ka. Bro, sis, umabante ka. Bro, sis, magpatuloy ka. Balikan natin ang mga Israelita, Exodus 14:15. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Amen, din na, humingi na tayong tulong sa Panginoon. Tingnan nyo, kasunod na sinabi, sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Amen? Nang lumingon sa likuran, ang mga Israelita, nakita nila ang mga Ehipsyo. Nakita nila ang nakaraan. At nang makita nila ang nakaraan, bigla silang na-stuck o parang hindi makagalaw. Amen? Alam niyo mga kapatid, ganoon din ang nangyayari sa mga tao, nang tignan ang nakaraan, na-stuck na sila sa nakaraan. Amen? Hindi na nakagalaw, hindi na nakausad. Kaya tignan niyo ang sabi ng Panginoon kay Moses. Amen? Bakit patuloy ka pa rin humingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy na sila sa paglalakbay. Para bang sabi ng Panginoon ganito mga kapatid, Moses, bakit nakatayo na kayo dyan? Galaw-galaw din pag may time. Diba mga kapatid, bakit nandiyan pa rin kayo? Mabante na kayo. Maglakbay na kayo. Kung baga sabi ng Panginoon dito, Moses, mga Israelita, move on. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bro, sis, move on. Amen. Move on na, move on. Amen po ba? Amen. Sino mag-move on simula ngayong araw? Amen. Bakit tayo mag-move on mga kapatid? May tatlong dahilan. Listen, hindi pa ako tapos. Bakit tayo mag-move on? May tatlong dahilan. Amen. Una, dahil yun nga ang disenyo ng buhay at araw, pasulong paabante. Kaya dapat tayong kumilos ayon sa disenyo ng paggalaw ng buhay. Kung paabante ang buhay, dapat ang lakad natin paabante. Hindi yun. Paabante, pasulong. Hindi move backward, move forward. Move on. Ikalawa, bakit tayo mag-move on? Listen. Anong gagawin mo kapag hindi ka nag-move on? Kapatid, pakinggan mo ito. Amen? Kahit anong gawin mo, tingin lang sa akin, kahit anong gawin mo, hindi mo na mababalikan ang nakaraan at hindi mo na mababago ang nakaraan. Kaya, move on! You cannot change the past. Move on. Diyan ba po ba kayo? Ikatlo mga kapatid, kung bakit ka mag-move on. Bakit kailangan mag-move on? Amen? Tingin kayo lahat ulit sa akin. Kapag hindi ka nag-move on, mapag-iiwanan ka. Ayoko na manligaw, nabusted na ako eh. Ayoko na umibig, nasaktan na ako eh. Ayoko na mag-asawa, hindi naging mabuti ang past relationship ko eh. Ayoko na magtiwala, pinagtaksilan na ako eh. Ayoko na mag-aral, bumagsak na ako eh. Ayoko na magtrabaho, tinanggal na ako sa trabaho. Ayoko na mag-negosyo, nalugi na ako eh. Amen!
tahanan ka. Believe me. Diba? Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ha? Baka meron pa dito. Amen? Hallelujah. Yung ipinagpipray mo, kinasal na. Pero siya pa rin ang pinagpipray mo. Move on! Nandiyan pa po ba kayo? Diba? Ayoko na. Amen. Hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral na. Hindi ka makakapag-asawa yan. Bigay lang sa akin. Move on. Move on. Mga kapatid, don't let your past define your future. Wag. Sabi kanina, may bagong inihahanda ang Panginoon. Huwag mong hayaan ang iyong nakaraan. Amen? Ang siyang magdikta kung anong mangyayari sa iyong buhay ngayon at sa hinaharap. Amen? Move on. Nabasted ka, okay lang. Amen? Subok ulit. Nalugi, okay lang. Subok ulit. Natanggal sa trabaho, okay lang. Subok ulit. Amen po ba? Hallelujah. Nang babalikan ng iyong nakaraan. Amen. Salamat sa Panginoon. Isa, sa lahat ng mga may asawa dito, tingin kayo sa akin. Amen? Lahat ng mga may asawa. Pinag-usapan natin ay past. Sa lahat ng mga may asawa, kasal, amen, wag mo nang i-chat-chat ang iyong ex-boyfriend at ex-girlfriend. So, teka na, wala natawa. Listen to me, this is serious. Kung ayaw mo masira ang marriage ninyo. That's a foul. Hi, oy, ito yung aking high school sweetheart. Tuktukan kita. What? No. Pag nakita mo siya, scroll. Hindi na kayo dapat magkaroon ng connection pa. Dahil may asawa ka na. Believe me, kapag nakipag-chat ka sa iyong nakaraan, sisirain na niyan ang marriage mo. Tandaan mo ang araw na ito. Tandaan mo ang araw na ito. Sinabi ni Pastor Timothy, January 11. Amen. Ang oras ay alas 2 ng hapon. Nagdingin na sila ito. Alas 2. Amen. Nung nakaraang linggo, okay na, nakuha tayo sa mga mag-asawa. I care for your marriage. Amen po ba? Ito sa church, I value, amen, yung mag-asawa. I value the marriage. Kaya, sa mga hindi pa kasal, magpakasal. Naipasok pa yun. Nung nakaraang linggo, mga kapatid, nakaraang linggo, ang sabi ko sa inyo, matatapos tayo alas 3 dito eh. Nung nakaraang linggo, ay 4th death anniversary ng mother ni Rolyn. Nandito na ako sa baba, nagsiset up ng church. Pagbaba niya, namumugtong yung mga mata niya. Nakaraang Sunday lang ito. Dahil umiyak pala siya pagising niya. Sabi niya, napanaginipan niya ang mama niya at miss na niya ang mama niya. 4 years na nakalipas, simula nang mamatay ang kanyang mother. Alam niyo, mga kapatid, niyakap ko siya at sinabi ko na ito ang realidad ng buhay. Niyakap ko talaga siya, ito ang realidad ng buhay. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Kailangan natin umusad at magpatuloy. Yun lang ang magagawa ko sa kanya ng oras na yun. Hindi ko pwedeng halukayin yung bangkay ng kanyang nanay. Sabi ko, hindi na natin mababago ang nakaraan. Amen? Kailangan natin umusad at magpatuloy. Move on. Nandiyan pa po ba kayo? Ngayon, mga kapatid, balikan natin ang mga Israelita sa dagat na pula. Amen? Pabilis na lang ito. Sundan niyo ako, mga kapatid. Maganda ito. Sundan niyo ako. Basahin natin yung ating main text. Exodus chapter 14, verses 21 to 23. Tapos 26-27. Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin
hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa ng tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Talagang nahati, ano? Amen? Tapos naging tuyo yung lupa. Inabol sila ng mga sundalo ng Ehipto, kasama ang kanilang mga mangangabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong kamay sa dagat. Amen? Upang bumalik ang tubig at matabunan ang mga Ehipsyo at ang karwahe nila at mga mangangabayo. Verse 27, kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nang sumisikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ng mga Ehipsyo para ipaanog sila ng Panginoon sa dagat. Susundan niyo ako mga kapatid. Ganito yung eksena. Tinaas ni Moses ang kanyang kamay, nahati ang dagat na naging parang pader. Tumawid ang mga Israelita sa gitna. At nang makatawid na silang lahat, kasunod naman ngayon yung mga Ehipsyo. Tumatawid din doon sa gitna. Amen. Habang nakahati yung dagat, hinahabol yung mga Israelita. Nakukuha niyo po? Ngayon, sundan niyo po mga kapatid ha, yung mga Israelita sa kabilang banda, kasi nakatawid na sila, nasa dulo na sila. Amen? Ay pwedeng tinitignan yung mga Ehipsyo. O tinitignan niya yung mga Ehipsyo. Tinitignan, nakatawid na sila yung mga Israelita. Doon sa kabilang banda naman, tumatawid na ngayon yung mga Ehipsyo. Tignan niyo ang sabi ng Panginoon sa verse 26. Pakibalik. Sa verse 26, thank you. Na nakatawid na ang mga Israelita. Nandun na sila sa kabilang dulo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong kamay sa dagat upang bumalik ang tubig at matabunan ng mga Ehipsyo at ang karwahe nila at mga mangangabayo. Mga kapatid, listen, si Moses ang inuutusan ng Panginoon na magpabalik ng dagat sa dati nitong anyo at matabunan ang mga Ehipsyo. Moses, itaas mo na ang iyong kamay para bumalik na yung dagat sa kanyang original na anyo. Yung pader na naging dagat, bumagsak ulit. Amen? Ngayon mga kapatid, sino ulit ang mga Ehipsyo? Ang nakaraan ng Israel. Mga kapatid, listen, sundan niyo ako ha. Parang sinasabi ng Panginoon kay Moses, Moses, tabunan mo na ang inyong mga nakaraan. Amen. Nakuha niyo yung point? Moses, itaas mo na ang kamay. Ikaw ang magtaas ng kamay, Moses. Ikaw ang magpabalik ng dagat para matabunan yung mga Ehipsyo na pumatay ng mga lahi ninyo nung sanggol pa, mga Ehipsyo na pinahirapan kayo, mga Ehipsyo na minaltrato kayo, mga Ehipsyo na binugbog kayo. Amen, Moses. This is the right time. Tabunan mo na ang mga Ehipsyo na iyong nakaraan. Alam yung kwento nito, ang Red Sea? Amen? Mga kapatid, listen. That chapter of your life, your past, close it. Amen. Cover it. Patawid yung mga Ehipsyo, nandun sa kabilang ng mga Israelita. Moses, taas mo na yung kamay. Pabalikin mo na yung dagat para matabunan na silang lahat. Okay. Yung nakaraan ng Israel. Amen? That chapter of your life, your past, close it. Alam niyo kung ano talagang sinasabi ng Panginoon kay Moses at sa Israel? Moses! Amen. Past is past! Move on! Amen. Amen. Mga kapatid, para makalaya ka sa nakaraan, kailangan mong gumawa ng matibay na desisyon na tabunan na ang nakaraan at magpatuloy ka sa pag-abante. Amen? Past is past. Amen. Yung takot sa nakaraan, past is past. Yung galit sa nakaraan, past is past. Yung kabigatan sa nakaraan, past is past. Amen. Yung kahihiyan sa nakaraan, past is past. Yung panghihinayang sa nakaraan, past is past. Yung sakit, yung pain sa nakaraan, past is past. At idadagdag ko na rin mga kapatid, hindi lang yung mga bagay na yun na negatibo at masasama.
Pati yung mga magagandang bagay na nangyari sa nakaraan, past is past. Pati yung mga pagtatagumpay na nangyari sa nakaraan, past is past. Pati yung mga pagpapala na dumaan sa iyo nung nakaraan, past is past. Mga kapatid, whether you like it or not, 2026 na, tapos na ang 2025, kaya past is past. Amen. That's it. That's the life. Pastor, ang dami natin nakarang December. Past is past. Pastor, grabe yung mga blessing natin nakarang taon. Past is past. Past is past. Ayan pa po ba kayo? Amen? Kapag ginawa mo yun, tatahimik ang iyong nakaraan. Nang itaas ulit ni Moses ang kanyang kamay, bumalik ang dagat sa orihinal na anyo nito, natabunan ng mga Ehipsyo, nanunod ang mga Ehipsyo, hindi na nakita pa ulit ng mga Israelita ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Kumalma ang dagat, pumayapa ang kapaligiran, na silence ang nakaraan. Kasi may mga mahabol sa atin. Wala na! Wala na! Tahimik. Galing na impression ng Panginoon, no? Hallelujah. Kaya pang ginagawa ko, Lord, grabe. Grabe yung mga insight revelation. Ngayong umaga, mga kapatid, pwede mong tignan ng, listen, pwede mong tignan ng nakaraan. Amen po ba? Pero huwag kang manatili at magpakulong sa iyong nakaraan. Pwede mo tignan ang nakaraan. Pero alam niyo kung anong tamang gawin? Kapag tinignan mo ang nakaraan, kumuha ka ng aral sa nakaraan. At sa ganon, ay matuto ka mula sa iyong nakaraan. Never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence. Amen. Huwag ka kailanman magpakulong, magpabilanggo sa iyong nakaraan. Aral lang yan. Hindi yan habang buhay na sintensya. Amen. Kasi hanggang ngayon hindi ka makausad eh. Bakit ka nagpapakulong sa iyong nakaraan? Hindi yan life sentence. Our past is just a lesson. Matuto tayo. Amen po ba? Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Pangapat, pag-usapan na. Wala pa na pangapat. Amen. Okay, sa akin pagtatapos, meron akong ikukwento sa inyo. Pero sa atin lang. Hindi niya ipagsasabi sa iba. Promise? So makita, ganun nga kayo, promise? Amen? Promise? Pag ito umabot kay Mayor, hindi ko na kayo padadalawin. Amen? May ikukwento ko sa inyo, mga kapatid. Ikukwento ko yung isa sa aking nakaraan. Oh, excited kayo ha? Ano yung mga marites siya? Wala dito nun. Amen po ba? Ikukwento ko yung isa sa aking nakaraan. Amen? Actually, ito rin ay nalaman lang ni Rolin nung mag-asawa na kami. Amen? Hallelujah. Nung ako ay 4th year high school, sa atin lang to, promise? Ang kulit ni Pastor, ano? Nung ako ay 4th year high school, ang tawag kasi sa time namin ay, mga ganun pa, 1st year high school, 2nd year high school, hindi pa, grade 7, grade 8, 1st year high school, 2nd year. Nung ako ay 4th year high school, amen, hindi po ako formal o official na gumraduate. Na nakagraduate. Amen? Wala po akong bagsak na subjects. Pasado lahat ng subjects. Kaya lang ay merong isang malaking problema. Ano yung pastor? May utang pala kami sa school. Amen? Hindi ko po alam yon dahil nung time na yon ay si Mama ang nagbabayad ng aming tuition. At si Mama ay pinilit kaming mag-aral sa isang semi-private school. Hindi ko na sasabihin yung school, pero Ateneo din. Joke lang yan. Joke lang, hindi ko na sasabihin yung school. Amen.
Nag-aral kami magkapatid sa semi-private school, kaya lang yun nga. Amen? Mga kapatid, okay, kiling lang ako ng konti. Tip lang sa mga magulang na naririto. Mamuhay kayo, ayon lang sa inyong kaya. Live within your means. Not beyond. Pag sinabing beyond, higit. Within lang. Sa inyong kaya. Amen? Kung kayo ay may pang-aral, pang-private, then go! Pero kung wala, wag na lang. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Kaya, amen? Kaya ito kami ngayon, mga kapatid, di ba? Sakto lang ang buhay namin. Dirulin ngayon. Amen? Si Ruth ay nag-aaral ng kinder dyan sa Comembo Elementary School. Dahil hindi namin siya kayang papasukin sa isang private school. Lalo na ay nagpapahinggan kami ng church dito. Amen? At hindi yun malaking issue, malaking problema sa akin, mga kapatid. Amen? Dahil una, nakapag-aral si Ruth ng libre. At ikalawa, wala kaming utang. Sinong naniniwala, mga kapatid? Sino naniniwala na ang sarap mabuhay ng walang utang? Amen. Okay kami, hindi namin pilit ni Rolin, no. Amen. Hindi namin pilit si Ruth na pag-aralin sa isang semi-private o private school dahil ayokong maranasan ni Ruth yung aking naranasan noon sa nakaraan. Amen po ba? Yes. So balik tayo sa aking nakaraan. Amen? Balik tayo doon sa aking, ako yung 4th year high school. So nandito mga kapatid, 4th year high school na. Graduation na namin. Amen? Kaya lang, bigla akong kinausap ng aming advisor. Sabi niya, Mr. El Nido, pwede ba kitang makausap? Dalawa lang tayo. Sabi niya, pasensya na. Sapagkat sabi ng pamunuan ng school na ito ay hindi ka papayagan na gumraduate, mag-participate sa graduation, maglakad at magmarcha papunta doon sa stage. So nagulat ako, may bagsak po ba ako? Hindi. May unsettled payments pa kayo na hindi pa nababayaran dito sa school. Gulat ako, ha? Ano po ba? So, uwi ako sa bahay. Uwian. Sinabi ko agad kay mama, Ma, hindi daw ako gagraduate. Kasi may utang pa tayo sa school. Pagkarinig yun ni mama, amen, natahimik siya saglit. At ang nasabi na lang niya sa akin ay, sorry. Sorry. So mga kapatid, nang marinig ko yun, umiyak ako. Nasaktan ako. Amen? Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, di ba mga kapatid, 4th year high school na. Amen? 4 na taon yung ginugol ko, mga exams, assignment, projects, activities, research, natapos lahat, tapos biglang, boom! Mr. El Nido, hindi ka pwede mag-graduate. Amen. Sumama ang loob ko, amen, nagalit ako, amen, at yun nga, umiyak ako. Hallelujah. Pero alam niyo mga kapatid, doon nagtatapos ang aking kwento. Kasi umiyak na kayo, ba't kayo umiyak? Amen. Hallelujah. Amen. To be continued next Sunday. Kaya parang umaten kayo next Sunday. Ano yung sasabihin ni Pastor? Amen. Binihitin pa kami ni Pastor. Alam nyo mga kapatid, hallelujah. Oo, inaamin ko, nasaktan ako. Inaamin ko, nahihiya ako. Biruin nyo mga kapatid, biruin nyo. Sa buong batch na yon, ako lang ang hindi formal na kurado. Imagine. Kaya nung mismo araw ng graduation, pinapapunta ko ng mga classmate ko, hindi ako pumunta. Panonoodin ko kayo dyan. Lahat kayo nagmamarcha. May nung oras na yon, di ba? Kasali ako dyan. Wala naman akong bagsak. Amen? So, nasaktan ako, inaamin ko, nagalit ako. Amen? Nangihinayang ako at nahihiya ako. Pero mga kapatid ay nagpatuloy ako. Nag-enroll pa rin ako ng college. Kasi wala namang problema, pwede naman yun. To follow na lang daw yung mga form 137, yung mga ganon.
pwede pa rin ako pumasok kasi pasado naman lahat, hindi lang talaga official graduate. So, nag-enroll pa rin ako ng college. Nag-aral pa rin ako, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At yun nga, amen, nung malapit na akong gumraduate, aba, sinigurado ko na. Baka may hindi na naman ako alam. Kaya pinuntahan ko yung registrar. Baka may utang po ko dyan. Baka, di ba? Baka kailangan na pong masettle lahat. Amen? Kasi mga kapatid, alam niyo kung bakit ginawa yun? Kasi natuto ako sa nakaraan. Amen? Hallelujah. So, inayos ko ulit. Amen? Baka may utang po ko dyan. Baka may problema. Hindi ako makagraduate. Amen? Alam niyo yung mga kapatid, di ba? Yung nararamdaman mo kapag malapit ng graduation. Kaya advance congratulations sa mga gagraduate ngayong taon. Alam ko yung pakiramdam na yan, oh, ito na yun, sa wakas, sa loob ng ilang taon, gagraduate na rin. Amen po ba? So, kausap ko yung registrar, na-clear lahat. So, Mr. Elmito, oh, walang problema, bayad naman lahat. Makakagraduate ka. Amen. At noong 2017, amen, ako noon ay 15 years old. Noong 2017, mga kapatid, ako po ay gumraduate ng Bachelor of Science in Office Administration na may honor na cum laude. Nakagraduate ako, listen, nakagraduate ako dahil pass is pass. Gumraduate ako dahil nag-move on ako. Tuloy ang pag-aaral. At this time, aakyat na ako sa stage. Kaya nung ako'y gumraduate ng college, pag-akyat ko sa stage, kasama ko pa si Papa at si Mama na nagmamarcha kami sa stage. Bakit? Sapagkat hindi ko pinigilan ng aking nakaraan, ang mga nararamdaman ko tungkol sa nakaraan ay talunin kung anong mangyayari sa akin sa hinaharap, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Mga kapatid, ngayong umaga, pass is pass. Move on. Simula ngayong araw, sa mga susunod na araw, noong January 1 hanggang January 10, pass na yun. Move on. Gusto mong maging maayos ang iyong present, lalo na ang iyong future, move on. Ngayong umaga, amen, last na talaga ito. Hindi ko alam ang lahat tungkol sa'yo. I don't know everything about you. Amen? Pero kung saan ka man naroroon ngayon, listen. Amen? God has something better for you in the future. Amen. God has something better for you. Kaya don't settle in the past. Past is past. Move forward because God has something better for you in the future. Palakpakan, purihin natin ang Panginoon sa umagang bawat sila kayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon Diyos. Lord, salamat sa nakaraan. Yes. Dapat pa rin tayo magpasalamat sa nakaraan. Pagkat kung walang nakaraan, walang kasalukuyan. Salamat sa nakaraan. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, bawat mga anak mo sa lugar na ito. Hallelujah. Ang aming nakaraan ay maging aral sa amin. Matuto kami sa nakaraan. At ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, ay maiayos namin ngayon, Panginoon. Meron kang inahanda na mas mabuti, mas maigi para sa amin. Panginoon, huwag kaming tumira, huwag kaming manatili, huwag kaming magpatrap, at huwag kaming magpakulong sa nakaraan. Lord, help us na itong pangangaral na ito, Panginoon. Help every brethren, every brothers and sisters, Panginoon. Hallelujah. Pass is pass. Lord, we have to move on. We need to move on. Tulungan mo kami, Panginoon, sumulong, umabante, magpatuloy, sapagkat yun ang daloy ng buhay. Hallelujah. Kung meron man pong first time sa umagang ito, maaari ka ba namin aniyahan? Amen. Di mo pa tinatanggap ba si Jesus, si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay? Pwede ko ba makita ang iyong kamay? Merong sasama sa dito. Papanalangin ka namin, mabuti ang Panginoon at mahal ka ng ating Panginoon. Okay, natin siya prayer. Thank you. Dito kayo. Dito na lang. Dito kayo nakaharap. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Salamat. Amen. Hallelujah. Sa isang kapagiran natin na ito na tumatanggap sa ating Panginoon. Ngayong umaga, amen. Kausapin ko naman ang aking mga kapatid sa Panginoon. Hindi ko alam eksaktong yung nakaraan at wala na akong plano na alamin pa kung anong yung nakaraan. Amen.
Pero ang alam ko mga kapatid, ang iyong nakaraan ay alam ng Diyos. Amen? No matter how difficult the past was, gaano man kasama, kahirap, kapangit, nakakahiya, at gaano man kasakit ang nakaraan, you can always start again. Amen? You can always begin again. Start with God. Mag-umpisa ka ulit, mga kapatid. Mag-umpisa ka. Bagong taon, no? Bagong taon. Mag-umpisa ka ulit. Amen? 2025, 2024, 2023, pass na yun, pass na yun. Amen? Mabuhay tayo sa kasalukuyan, hindi sa nakaraan. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Hallelujah! Pakinggan mo ito bago tayo mag-altar. Amen? Bakit huwag kang tumira sa nakaraan? Sapagkat meron palaging bago sa ating Panginoon. Ganon din ang kanyang mga pagpapala. Amen? Huwag ka mag-settle. Grabe, pinagpala ko ng Panginoon nakaraan. No, mga kapatid. May palaging bagong pagpapala mula sa ating Panginoon. Kahit sa taong ito, angkinin mo, Lord, may bagong pagpapala ngayong taon. Hallelujah. Lubusan natin ang ating altar. Isuko mo sa ating Panginoon. Move on. Hallelujah. Binubuksan po natin ang ating altar habang tayo nananalangin. Praise God. Hallelujah. Awitin natin kay buti-buti. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon sapagkat napakabuti ng Panginoon. Hindi niya tinitignan, hindi niya dinidiktahan ang inyong mga nakaraan. Ang mahalaga sa Panginoon ay ang ngayon. Lalo na ang hinaharap. Praise God. Nasa iyong pagtugon, nasa iyong response, kung paano kang makakalaya at kung paano mo patatahimikin ang nakaraan. Lord, touch every heart, Panginoon. Salamat sa mga pangaral ng iyong salita, Panginoon. We all have a past, Panginoon. Lahat kami dito ay merong nakaraan. Ikaw ang nakakaalam. Hallelujah. Pwedeng hindi mabuti, hindi maganda, mahirap, nakakahiya. Ang bigat ng nakaraan. Lord, palayain mo kami sa takot. Palayain mo kami sa galit. Palayain mo kami sa kabigatan. Palayain mo kami sa kahihiyan. Palayain mo kami sa panghinaya. At higit sa lahat, Panginoon, palayain mo kami sa sakit. This pain, Lord God, na dinala ng nakaraan, Lord, palayain mo kami. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming po salamat. We give you glory. We give you praise, Lord. Palagi ikaw ang gagawa ng bago sa aming buhay. Praise God.
Panginoon. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon Diyos, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang buhay. Alam mo, Panginoon, ang mga nakaraan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ngayong umaga, ang mensahe na ito ay tunay na tumimo, pumasok ka sa aming puso, Panginoon Diyos. Lahat ng aming mga napakinggan ay tunay, O Diyos, na makakatulong sa amin upang kami, O Diyos, ay makalaya. Hallelujah, at mapatahimik ang nakaraan. Tulungan mo bawat isa sa amin, O Diyos, na amin, Panginoon, nakalimutan, O Diyos, ang nakaraan at kami, O Diyos, ay mag-move on, umabante, umusad, Panginoon Diyos, sapagkat yun ang nais mo, Panginoon, para sa aming buhay. Lord, salamat sa pagpapalaya. Alam ko, Diyos, meron kang pinagaling at pinalaya sa umagang ito. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Ang aming titignan, O Diyos, hallelujah, ay kung ano ang inihahanda mo para sa amin sa hinaharap. At ang iyong inihahanda sa amin, Panginoon, ay palaging mas mabuti at mas maigi kaysa sa nakaraan. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Salamat sa pagpapalakas, papatibay ng aming pananampalataya. Patuloy mo kami tinutuwid, tinuturuan, hinuhubog, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat sa conviction. Lord, umaasa kami sa mga gagawin mo, Diyos, ngayong taon na ito, na mga bagong bagay sa aming buhay. Marami pong salamat. Hallelujah. Hahakbang kami, Panginoon, pasulong. Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Past is past. Move on. Amen? Hallelujah. Yung kinuwento ko sa inyo kanina, atin-atin lang yun. Marami. Ingat po kayong pag-uwi. Amen. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you po. Society na no? Thank you sa pagkatid mo. Parang isa lang. Apat na po kayo? Apat na po. Okay, ano ka lang yung kasi iba din yun. Ibang story siya. Pagtawag yan sa mga Sa maganda. Hello. Excuse me lang po. Ngayon na daw po tayo bumati. Para daw po sa Mandaluyong. Kunin ko lang po yung konting oras. Bati lang po tayo ng happy anniversary Mandaluyong Church. Thank you po, thank you po. Uy. Sayang. Wala pa naman yung ibang. Mandaluyong anniversary na oras sa Ito siya sa price, ang vlog.
Asya naman. Kami rin. Hi po. Uy, jewels yan. Ayun. Ang ganda ng trend naman. Bukas maluwag sa pero gusto ko may ganyan damit sa ano sa yung kasipagan sa Makapal. Oo nga, customer ko. Makapal. Oo, makapalang dahil. Cotton stretch. Even malaki na lang, malaking size po. Free size po to. Kasi ito sa'yo. Bili Oo, mo na. pwede po yan. Bili ko sa'yo. Wala nang gusto yun. Tsaka red eh. Parang maluwag. Parang maganda ata yung brown. May pagkakaki. Oo, yung parang gano'n lang. Sige po, pwesto na po tayo. Nakaharap po doon. Nakaharap po doon.